What's up guys? Hello, welcome back to my channel, Juday Badiday. Thank you so much for always support my video, watching video. So ngayon is Day of Colonies. Kasi dito sa Hong Kong is ang topic natin ngayon is magchismisan tayo, magmaritisan tayo about sa buhay ng kunyang dito sa Hong Kong. So dito sa Hong Kong kasi is mandatory talaga na every week is may day off ang mga kunyang. So unlike sa ibang sa Middle East, no, is depende na lang sa amo kung bigyan ka ng day off. So dito is may statutory holiday. Yung statutory holiday is ano rin yun, palabasin ka rin ni amo or else or either bayaran ka ni amo, hindi ka palabasin. So yun lang. So mas mabuti talaga dito pag may privacy room katulad namin. Pag ayaw naming lumabas sa punta ng city, may bibilhin. So gusto lang namin magpahinga, no. So ngayon is syempre nagbaon ako para may makain naman tayo habang tayo wala doon sa ating bahay ng amo. Yung iba sharing sa amo ng pagkain. So sa amin is may iba kasama ko na matagal-tagal na konti, so binigay yung allowance nila. So kung kayo ang pagpiliin, ano pong gusto ninyo, sharing sa food ng amo or bigyan kayo ng allowance, o di ba? Depende na rin sa inyo. Pero sa amin dito is okay naman yung pagkain namin. Binibigyan kami budget every Tuesday. Mayroon kaming budget na may karne kaming konti at saka gulay, yun ang binibigay sa amin, saka rice, saka iba pang mga kailangan natin. So which is good thing naman. Hindi naman kami na sa kain, okay lang naman. Tapos sharing din sa mga kasama na may food allowance sila, o di ba? So ganun lang. So ito yung baon ko, ito lang kasi wala naman tayong masyadong maraming trabaho. So Pinoy na Pinoy yung natin niluluto ko na pakbit na may bagoong, o di ba? So kung may tanong kayo kung paano bang buhay dito sa Hong Kong bilang OFW at saka versus Middle East, o di ba? So ayan, nagtanong lang kayo, no? So, sa simula talaga is hindi madaling maging OFW kahit saan man tayo punta, di ba? Tinamin ko. Ang adjustment lang talaga sa ating sarili is yun. Adjustment sa mga kasama, adjustment sa amo, adjustment sa mga trabaho. So, ako guys is maka-adjust talaga ako is within 3 months talaga yung adjustment ko. Talagang pumapayat ako ng mga panahon na yan. Kasi sa pagkain, syempre sa mga kasama na marami kami sa bahay, adjustment sa mga ugali, di ba? Real talk tayo, no? Tapos sa amo, lalo na yung panalita, yung culture nila, o di ba? So adjustment lang, at saka mag-pray lang talaga tayo na talagang lakasan natin yung loob natin, pasensya lang po sa mga kasamahan. So minsan di maiwasan na makasagot ka ng makasagot, pero wag naman mahantong sa talagang nag-away kayo ng sobrang-sobra, hindi na nagkikibuan. Siyempre, di ba, mga Pinoy pa rin tayo na nagtutulungan, dapat paangat, hindi yung pababa. Atakin pababa yung mga kapwa natin Pinoy. Kasi nababasa ko na mayroon talagang ibang mga kasamahan na gano'n ang nangyari sa kanilang mga kasama na, alam mo yung talagang hindi sila masaya sa mga kasama nila. Kaya minsan din na mag-break contract na lang. So yun, pero hindi natin yung desisyon sa iba kasi sila yung nakaalam sa kanilang sarili. May iba-iba tayong mga desisyon sa buhay, di ba? So yun po. So thankful din tayo na nagti-3 months na ako dito ngayon sa Hong Kong. At least naka-adjust na ako sa lahat, ano man tawag doon? Pinag-pray ko na lang palagi na talagang ma-overcome ko yung lahat ng mga pagsubok dito, di ba? Laban lang tayo, guys. Kasi ganoon lang naman. At sanay na rin tayo sa mga ganun kasi ex-abroad. Pag mga ex-abroad talaga, pag pumunta sa Hong Kong is nakaka-adjust na po. Kasi ibang-iba talaga yung culture dito at saka sa Middle East. Kaya ang iba, maraming nagsabi na, so 7 years, 8 years, 6 years, 5 years na ako sa Middle East, pero ngayon ko lang naranasan ito dito sa Hong Kong na ganito pala dito. So magkaiba talaga siya. So pag-pray na lang natin ng bonggang-bongga. So ito yung topic natin ngayon. So mag-ina lang ako kasi kakain pa tayo, no? So ito yung pakbit natin. Ako ang nagluluto, may pork yan. So pakbit tas may bagoong. So kunti lang din kainin natin. Saka may rice ako. May rice kami kasi na bigay ni amo. So thankful kami. At saka egg. Marami kami itlog na bigay ni amo. So, thank you so much for watching. Sa sunod naman nating topic, kahit ano lang, basta pwede rin kayo magtanong, comment down below lang po, kasi sasagutin natin sa next topic natin.
So, ito lang muna ngayon ang may share ko sa inyo. So, I'm grateful na mayroon din taong sumusuporta sa akin. Shout out GS Beta Room. Thank you so much.